So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat, mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So ngayong gabi, gumawa lang ako ng video ito para sagutin yung ilang mga katanungan ng ating mga subscribers, okay? So dahil kayo nga po ang aking priority, kayo nga po ang aking dapat inuuna. So, gumawa na po ako ng video para sagutin yung ilang mga katanungan na nabasa ko, narinig ko doon sa comment section. So, hindi ko nababanggitin ang inyong mga pangapangalan. So, hopefully, mapanood nyo na lang po ang video ito. At ilalagay ko naman siguro dito kung ano yung title nito para sa ganun madali nyo pong makita ang video ito. Ano? So, mga kamamay, bago ko simulan yung ating topic ngayong gabi, gusto ko lang sanang sabihin ulit sa inyo, kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, kung gusto nyo yung usapan ng pagmamanok, na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang chicken talks, usapang manok na ating pag-uusapan. Okay? So, unahin natin yung isang katanungan. Ito yung katanungan ng ating isang viewer. So, Idol, ano po ba ang po pwedeng ibigay na antibiotic sa ating alaga kung sakali na yung aking sisiw? Okay? Yung sisiw daw niya is nagdadrop ng kulay green at medyo matubig. Yung manok naman, nanghihina at parang walang energy. So, Idol, ano po yung po pwedeng gawin sa aking alaga at anong antibiotic ang po pwedeng ilapat para sila is muling maging maayos at maging healthy? Okay? So, kung sino ka man na nag-message or nag-comment, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo at sana ay hindi ka magdalawang isip na magtanong pa rin sa comment section sapagkat hindi rin tayo titigil na sumagot sa inyong mga katanungan. Idol, ito yung sagot ko sa iyo, no? Yung sinabi mo na sign nung manok na nanghihina, so sabi mo nagdadrop siya ng kulay green tapos medyo matubig, tapos wala siyang ganang kumain, yung balahibo niya is parang nangungulot, tapos nanghihina siya, lagi siyang natutulog, hindi gano'n kataas yung appetite ng kanyang pagkain, malamang sa malamang, malaria po yung sakit ng iyong manok. Okay? So, maganda mga kamanok, kailangan nyo rin po kasing ma-diagnose or masabi, malaman kaagad-agad kung ano ba talaga yung sakit ng manok. Okay? Nung inyong mga sisiw, ng inyong mga manok, para po alam nyo kung ano po yung gamot or antibiotic na po pwede nyong ibigay. Kasi baka mamaya, hindi pala po fit, okay, yung antibiotic, tapos doon sa kanyang nararamdaman, hindi rin po yan magiging maayos, hindi po yan magiging healthy, hindi po yan gagaling. Kaya maganda mga kamanok, alamin niyo po kaagad kung ano yung sign and symptoms para po pagka nagbigay kayo ng antibiotic, fit na fit, saktong-sakto at mabilis po yung paggaling o pag-heal ng inyong mga alagang mga manok. Okay? So, sabi mo nga, green, yung droppings, tapos matubig, possible malaria po. Ano ba yung pwede nating ibigay sa kanila kapag kaganyan? So mga kamanok, uulitin ko po, pag sinabi pong malaria, yan po ay nanggagaling sa kagat ng lamok. Kung sila po is walang vaccine, possible mataas po yung percentage na makakuha sila ng mga sakit na ganito. So malaria po yan. Sa gabi po, ang ating mga okay, hindi naman po ating mga alagang lamok. Yung ating pong mga lamok, sila po ay kumakagat overnight. Hindi po kita yan ng ating mga sisiw, ng ating mga manok. Kung kayo man is walang vaccines, okay, magbukay po kayo ng ilaw, okay, para po nakikita po nila yung mga mosquito na lumalapit sa kanila. Yan po ay kanilang kinakain, yan po ay kanilang ini-intake. Para po sa ganon, hindi po sila makagat, hindi po sila magkaroon ng malaria. Okay, kung hindi naman po malaria ang kanilang makuha, baka po makakuha sila ng fowl pox kung sila po ay walang vaccine. So, ano po yung po pwedeng ibigay? Pag malaria po, ang ibinibigay ko dito is Ornistat. Okay? Ornistat po yan, napakaganda at napaka-effective pagdating sa ating mga alagang sisiw na merong malaria. Okay? Na ang sisiw po is namumutla, tapos yung kanya pong appetite, napakahina, kaya po yung sisiw namamayat, gumagaan, tsaka pumapangit. Okay? So, magbigay kayo ng Ornistat, halo nyo po sa tubig, wala pong kulay yan pag inihalo, tapos bigyan nyo po yan ng 3 days consecutive. Pag sinabing 3 days consecutive, 3 araw na sunod-sunod mga kamanok.
Pagdating po ng 4th, 5th day, pahinga, plain water muna. Pagdating ng 6th, 7th, 8th day, magbigay ulit kayo, sundan po ninyo. Ang ibinibigay ko po dyan is umaga, tanghali at hapon. Kung nakikita nyo na parang wala talagang sigla, umaga, tanghali, hapon, palit po kayo ng painom. Halo ng Ornistat at makikita nyo po yung effectiveness at development ng inyong mga sisiw after 1 week. Okay? So, Ornistat po. Ornistat po. Hindi Ornistat po Ornistat. Yan yung pangalan ng antibiotic na aking ibinibigay sa aking alagang sisiw kung sakali mang namumutla ito, walang gana kumain, nagdadrop ng kulay green, tapos masyadong matubig, basa, nangungulot ang balahibo, gumagaan, hindi masigla, yan po ang po pwede nyong ibigay. Ornistat. Okay? So, napakaganda po yan pagdating sa ating mga alagang sisiw. Yan po talaga ay ginawa para sa malaria ng ating mga alagang mga sisiw. Sa ating mga backyard breeders dyan, naiintindihan ko po kayo. Hindi po kasi lahat ng mga backyard breeders natin dito afford ang vaccination. Afford ang pagbabakuna. Yung iba dyan, passion lang talaga yung pag-aalaga, hilig lang, libangan lang. Okay, kaya kapag ganyan, nagkaroon ng malaria, hindi na alam ang gagawin. So, kaya po tayo ay gumawa na ng video ganito para talagang makatulong sa inyo. Oo, mga kagaya yung mga backyard breeders, kagaya natin. Okay? Mas maganda po na may kaalaman ang bawat isa sa atin kung ano ba yung mga antibiotic na ating ibibigay sa ating mga alaga in case na mangyari po yung ganyang klase ng mga bagay. So, dahil sa ako po ay nakaka-adapt so kung ano man yung pinagdadaanan ng ating mga backyard breeders dyan. So, hindi po ako nagiging madamot sa kaalaman pagdating sa ating mga alagang mga manok. Okay? So, ano pa ba? Ano pa bang mga katanungan na nabasa ko doon? Ayun, Idol, bakit daw po may mga breeders na hindi nagva-vaccine pero napapalaki po nila ng maayos yung kanilang mga sisiw? Ayan, may nagtanong din po nito. So, kung sino ka man, mega shoutout sa iyo. At mag-comment ka naman kung ikaw yung nagtanong nito at kung kailangan mo rin yung kasagutan na ganito. Ulitin ko yung tanong, ano po? Bakit daw po may mga breeders na hindi na nagva-vaccine pero napapalaki naman nila ng maayos yung kanilang mga alaga? Okay? So, optional naman kasi mga kamanok yung pag-vaccine natin. Okay? So, sasabihin ko sa inyo kung anong dahilan kung bakit po tayo nagbabaksin. Ang vaccination program po mga kamanok, mga kamamay, yan po ay nagpapataas ng antibodies sa katawan ng ating mga alagang mga manok, ng ating mga, especially ng ating mga alagang sisiw. Okay? Especially kung ang ibinibreed mo is 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 heads ng mga sisiw o mga manok, and so on and so forth, talagang kailangan mong mag-vaccine dyan. Okay? Napakahirap kasi kapag ang ating mga sisiw, alagang sisiw, nagkaroon ng isang sakit. Okay, for example, gumboro. Gumboro. Medyo hassle po ito pagdating sa ating mga farms, sa ating mga backyard breeders kapag nagkatama or nagkaroon sila ng sakit na ganito. Isipin mo na lang, nagkaroon ng 5 sisiw na may gumboro dyan sa 2,000 mong ibinread. Hawa-hawa yan mga kamanok kasi virus yan. Bakterya yan. Hawa-hawa yan. Nagamot mo yung 5. Tapos kinabukasan, meron namang 10 na nagkaroon ng ganon. So gagamutin mo na naman. Tapos kinabukasan, meron na namang 15. So paano na hindi na mauubos? So bumababa kasi ang immune system ng ating mga alaga kapag wala pong vaccination program. Especially lalo na kung hindi ka masyadong naglilinis ng facilities mo. Mataas po talaga yung porsyento na magkaroon sila ng gumboro kapag ganyan. Pero kung vaccinated po yung inyong mga alaga, sabihin na natin na medyo madumi yung kulungan mo, yung cage ng manok mo. Okay lang yan. Vaccinated naman, hindi ka agad sila kakapitan o dadapuan ng gumboro. Ganun kahalaga mga kamamay, mga kamanok, yung ating vaccination program. Sa halip na magbibigay ka ng antibiotic dahil nagkaroon ng pagluluha yung mga sisiw mo, kailangan mong bigay ng kuraysa para maiwasan mo ang pagkakaroon nila ng pagluluha. Kasi pag ang isa nagluha, sigurado ko damay-damay na yan. At kapag tinamad ka sa pagbibigay ng antibiotic, sigurado ako, mauubos yan. Mauubos yan. Di bali sana kung tutok ka palagi sa kanila, nakabantay ka lagi sa kanila, alaga mo talaga sila araw-araw, paano kung hindi?
Paano kung may trabaho ka, may iba kang ginagawa, may iba kang priority, walang matitira sa mga manok mo. Lahat sila mag-a-abroad. Kaya sinasabi ko, napakahalaga ng vaccination program. Pero, kung sabi mo nga may mga backyard o may mga breeders na nakakapagpalaki ng ganyan, well, saludo ako sa kanila. Napakagaling nilang breeder kapag kaganyan. Okay? So, yun nga lang talaga, baka mamaya, paggising mo kinabukasan, may sakit na yung manok mo, hindi mo alam kung ano yung mga antibiotic na pwede mong ibigay. Pero yung mga vaccinated nating mga sisiw, kahit ikaw man ay matulog pa dyan ng 3 araw, hindi ako mangangamba na sila ay magkakaroon ng sakit. Okay? Ganun po kahalaga ang vaccination pagdating sa inyong mga alaga. So, paano mga kamamay? Sana kahit paano nakatulong ang mga tips na ibinigay ko sa inyo sa video ito. Kung gusto niyo yung ganito klase ng video tungkol sa pagmamanok, kung saan nakalimutan na pindutin yung subscribe button, notification bell, and syempre mag-like ka na rin para sa mas marami pang usapang manok na ating pag-uusapan na kagaya neto. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.